Nung panahon ng kampanya, mga Abril, naglabas ako ng impormasyon na si President Rodrigo Duterte ay merong mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts. Ako ay naghamon noon na i-prove niya na ako ay mali, pero ang pinadala niya, nagpadala siya ng isang abogado at sinasabi nila na ilalabas nila yung transaction history ng accounts ni President Duterte pakalipas na 1 linggo. Pero ngayon, 9 na buwan na ang nakakalipas, pero wala pa rin yon. Kaya muli, inuulit ko ang aking hamon. Pagka nailabas niya ito, yung transaction history niya, at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado. Ito ay importanteng hamon dahil sa mga pangyayari ngayon, lumalabas ang iba't ibang mga iskandalo ng korupsyon sa gobyerno. At ito nga, bukod sa napalabas na nila si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na isa sa naging simbolo ng korupsyon noong mga nakaraang administrasyon, at ngayon naman ay gumagawa ng paraan ang ating gobyerno na pakawalan si Janet Napoles. So, importante ito, alang-alang na dun sa mga diehard supporters ni President Duterte na paniwalang-paniwala na siya ay malinis at hindi siya corrupt. Ipakita mo at i-accept mo itong hamon ko. Yun lang po. Sir, if you're right, what do you expect me to do? Kung tama ako kayo? Kung tama ako, well, paniwalang-paniwala ako na tama itong mga dokumentong hawak ko. Incidentally, bibigay sa inyo yung iba't ibang sets of documents na ito yung naging basehan ko nung aking expose nung kampanya. Ngayon, alam ko na hindi niya ilalabas at hindi niya tatanggapin itong hamon ko dahil mapapatunayan lang na talagang siya ay isang corrupt na opisyal. Sinasabi ko nga, inaantay natin ito. Inantay natin ito, sinabi nila, kung maalala nyo yung aming standoff dun sa BPI, Julia Vargas, sinabi nung kanyang abogado na sinabi raw ng BPI, ilalabas daw yung kanyang transaction history makalipas ng 1 linggo. Pero hindi nangyari yon, hindi na tayo binalikan. At ngayon, pinapaalalahanan natin at inuulit natin yung hamon na yun dahil nga sa mga pangyayari ngayon. Nakita nyo itong bribery scandal sa Bureau of Immigration na antayin nyo mamaya kung ano ang konsanto aabot. Sir, Okay? sir, yung source mo ba kay Joseph De Mesa pa rin? Or sa AMLAC? Doon sa concerned citizen na sinabi niya, ang pangalan niya ay Joseph De Mesa, binigay niya ito, sinabi niya siya ay may kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya na merong ganitong dokumento. So, ang sa akin, i-validate namin yung impormasyon, tinignan namin, bago namin inilabas. At nung inilabas ito sa isang periodiko, sa Inquirer, vinet nila ito, vinalidate nila, at saka nila inilabas. Senator, bakit ngayon nila ito binubuhay? And bakit hindi nung isang buwan, hindi nung nakaraang buwan? Alam nyo, maraming mga pangyayari na talagang tinututukan natin ng mga nakaraang buwan. Pero ngayon kasi, this is very relevant dahil para maliwanagan yung ating mga kababayan na nilinlang lang tayo nung mga nakaraang buwan dito sa anti-drug war
na wala rin namang nangyari kung hindi pinatay ang ating mga kababayan. Pero noong mga panahon na yon, walang ginawa laban sa korupsyon at worse, pinakawalan pa yung simbolo ng corruption, si President Arroyo, former President Arroyo, tapos ngayon pati si Napoles ay gustong palabasin. Sir, may bahid po ba ng pera ni Napoles yung bank account ng Presidente? Ano yan? May bahid po ba ng pera galing kay Napoles itong mga bank account ng Presidente? Wala tayong nakita. Pero meron isang negosyante sa Davao City na campaign contributor ni President Duterte noong nakaraang kampanya. Ang pangalan niya ay si Sammy Uy, na nagbigay ng aabot ng 120 million pesos sa iba't ibang miyembro ng kanyang pamilya. Makikita niyo yan doon sa mga documents na. Asan na ba? Sir, Ibigay niyo na. sir, sabi niyo, tingin niyo hindi tatanggapin ng Presidente yung aking yun. So, what next kung ganun na Ito ay violation ng ating batas, yung hindi pagdedeklara ng SALN. So, ito ay mga culpable violations of the Constitution. Sir, identify ba kung ano yung sinabulan ng more than 2 billion ni Presidente just kanila? Iba't ibang sources, pero dun sa aking complaint na final sa Ombudsman, plunder. Na plunder, ang source ay yung intelligence funds doon sa Davao City. Yung mayor pa siya. Nung siya ay mayor pa. So itong transaction na ito, hindi niya ito naipon na donations kasi 2006 to 2015 ito. So sir, kaya malakas sa loob yun na magre-resign dahil alam yung hindi naman patutunayan ni Presidente na meron siyang 2 billion. Hindi, malakas ang loob ko na magbigay ng ganyang hamon kasi sigurado ako na totoo itong dokumento na ito. So, gano'ng kalaking intelligence funds ng Davao? Aabot ng 1 billion kada isang taon. Sir, Senator, ito, kung sabihin mo, sir, ng malakas sir yung, Totoo. Since ano ba election, sir, may presidente na siya, hindi ba dapat sa impeachment of proceeding na sa House na file na kung talaga meron talaga siya ay sa president? Malay mo, umabot tayo dyan. Pero kasi parang sa kanya, bilang president pa siya, that's the only way na pwede niyang ilabas yung evidence niya. I mean, that's the right way na sinasabi. Well, sa akin nga, he could spare everyone kasi sinasabi niya, diretso siya magsalita. Matapang siya sa mga issue. Ilabas mo. Labas mo yung tapang mo rito. Pakita mo na mali ako. Na hindi lang ako nag-aakusa. Kasi marami pa siya mga, alam mo yung mga diehard supporters niya, talagang paniwalang-paniwala Alang-alang na lang sa kanila. Pakita mo na malinis ka na opisyal ng gobyerno. Sir, paano niya nasabing galing dun sa Intel Fund? Base sa dun sa isang impormasyon natin. Pero may mga tinitignan pa tayo na iba't ibang mga illegal na mga activities nung panahon niya bilang mayor. Sir, ano illegal yun, sir? Sir, Darating tayo dyan. So for now, ito muna. Ito muna yung ready tayo to expose sa ngayon. Pero, malay nyo, within the next few weeks, meron ba pagaling sa mining? I'm not ready to say. smuggling, sir. Yung Sir, smuggling. pa rin natin, sir, is yung 2006 to 2015. Wala ba paano nakalungkat? May 2016 o naging presidente na siya na itabi pa sa kanya bank accounts? After kasing na-expose ito, ay nilinis na nila yung kanilang mga accounts. Pero ito ay hindi mo na ito mabubura sa record. At kaya niya pinag-iinitan yung mga iba't ibang ahensya na kung bakit daw nailabas ito. Pero ang pag-inita mo, ang sisihin mo yung sarili mo kung bakit ka nangurakot ng kwarta. Yun yun. Sir, sabi niyo kanina, nilinis na.
paano pamaraan nilinis nila yung mga bank? Hindi, i-withdraw mo lang. So, I-withdraw mo. Pagka tinignan mo yung account balance ngayon, hindi ma-late na. Pero nung panahon na in-expose ito, basta't ang total na higit 2 bilyong piso ang So hindi nyo na-trace kung saan napunta yung withdraw? hindi na importante yon. Ang importante, meron siyang mga ganitong kalalaking halaga. So anyway, tignan nyo muna yung mga dokumento para mas... Sir, 2 billion transaction value or at one time that was the biggest deposit? deposits and credits. Lahat ng pumasok na pera. So kasi, base sa nakita natin, halos lahat papasok ang pera. Sir, yung sinasabi niyo na possible na from legal activities, pinavalidate pa yun na na-validate, Hindi, sir? isang ano na ba yan, lump? O hiwa-hiwalay? Sige. Iba-iba yan iba-ibang sets yan. Sir, validated na po. Dapat, baka magkaka-ano-ano sila. Sir, Ha? sir, ano Yes. negosyo ni Sammy Uy? Sir, ano information niya? Nasa export-import business daw. So, pwedeng suspect. Kayo nang bahala mag sir, kasama mo isip. sa pinagkikita kayo mining? Hindi naman. Kumbaga, hindi pa ako ready to go there. Ito muna tayo. Hindi naman sa inuutay-utay natin ito, pero iba na yung sigurado yung tinitindigan natin. Tapos mamaya, panoorin nyo yung investigation at meron din tayo ilalabas doon. So, pero objective, sir. So, with this information, ano yung Objective? gusto nyo pangyari, ano objective, ano idea na mangyari? Well, primarily to inform the public. Kasi maraming naloko eh. Alam nyo nung kampanya, hindi pinapakinggan ito dahil alam nyo yung ingay ng kampanya, nalulunod yung mga ganitong impormasyon eh. Pero ngayon na humupa na, nakapag-isip-isip na yung mga tao at nakita na nila yung kalidad nung itong Pangulo natin, mas bukas ang kanilang pag-iisip. So ito ngayon, tinitindigan ko ngayon. Sir, saan galing ito mga Sa? details nito, mga information? Doon nga sa dokumentong ibinigay sa akin nung isang concerned citizen. Sir, hindi naman kayo makabalikan Sir, dito sa... sir, may cover din naman yung 2016, although before election pa rin. Hindi lang sir, malinaw sa amin yung May, ibig sabihin nag-deposit siya sa account. Hindi, nandoon pag nakita niyo yung account name, kung anong klaseng transaction 'yan, credits 'yan, tapos andoon sa huli yung total, makikita nyo. Tapos iba't ibang tao 'yan ibibigay sa inyo yung iba't ibang tao. So kayo na lang ang mag-ano. Okay? Tag ito, Adet? Ano pa yung binigay nyo? Sige, then yung iba lahat. Oo. Sir, sa income fund contribution natin mas marami, yung mga galing sa labas o yung collection na galing sa income fund? Iba't iba eh. Kasi talagang nung mayor siya, kung saan-saan nanggagaling yung pera. Kaya naobligang magbukod. At itong nakalagay sa account niya na ito ay apparently pang safety niya ito kung ano man mangyari sa kanya. So, yan pa lang yung nakalagay sa bangko. Marami pa siyang mga ibang pera na nakabukod kung saan-saan. Sir, anong nakasaan ka? Sa ibang bank accounts din? Or No. outside? Whether in real property, at whether cash, at basta't marami pang Sir, iba. so since in-expose the campaign until now, so it's a time na talaga nagagamit pa rin. Until now. Kung corrupt ka nung mayor ka, ngayong presidente, lalo na. Sir, in Di ba? your case, sir, Kaya nga nakita nyo, wala namang ginawa laban sa corruption. Di ba? Kayo about the BI, Brother Sandro, parang O mamaya, makikita nyo. have something to do, may connection ba ito? Walang, ito, makikita nyo yung pattern of behavior.
Kasi ganito yan, kung naniniwala ka na hindi corrupt si President Duterte, dapat, nung mayor siya, dapat hindi siya corrupt ngayon. Dapat may ginagawa siya ngayon laban sa korupsyon. Pero nga, iba't ibang mga, nakikita nyo yung mga lumalabas na mga anomalya. Sir, afraid siya pag-iitan ko kayo ng presidente. Ay, natapos na magaya na din. Given na yan eh. Noong pa niya ako pinag-iinitan, pinapapatay niya nga ako base sa impormasyon. Tignan natin. Di ba? Sanabi ko nung kampanya, hindi matatapos ito. Hahabulin at hahabulin natin siya. Ha? Yan yung negosyante at contributor na ano. So, bali sir, itong latest na binigay nyo, it's a product of months more of taking up sales the company. No. Inaantay lang natin. Those are the documents I had nung campaign. Inaantay natin siyang patunayan kasi sinabi niya eh. Napapatunayan niya eh. Di ba? Wala naman eh. 9 na buwan na. So Mr. President, panahon na at mamaya't mayain kita. Hindi ko bibitayin tong issue na to. Kailan niyo po nakuha itong mga bank records? April 21, 2016. Sir, since then, Ha? Na-validate na ito. Na totoong mga accounts ito, di ba? May mga nagdeposito na nga dito to prove that these accounts really existed. So, yon. Tapos, nagkaroon tayo ng challenge na magkita kami sa BPI Julia Vargas para patunayan na mali ako. Kung mali ako, magre-resign ako ora mismo. Hindi siya sumipot noon. Ang pinadala niya yung kanyang abogado. Tapos sinabi ng abogado niya, 1 week, 1 linggo daw ang hinihingi ng BPI. So, pinalagpas natin. So, awa ng Diyos, 9 na buwan na ang nakalipas. Sir, yung withdrawal records nito, may hawak kayo? Lalabas yun dun sa transaction history. Kaya nga, yun ang hamon eh. Hindi pwedeng account balance lang. pero since na-reveal niyo ito last year, mula noon hanggang ngayon may nakuha pa kayong karagdagang information? Additional documents? Marami. Pero nga, sabi ko nga, sa ngayon, unahin muna natin ito. Tapos mamaya doon sa hearing, baka may lumabas na naman. Sir, wala pa kayong concrete actions? Kasi kung expose lang tayo ng expose, tapos wala namang ginagawa, ang tao parang, di ba mataas na rin yung satisfaction rate? Darating tayo dyan. Kailan? May time frame na kayo? Hindi. Wala. May flight. Sir, on your own, will you try to also access the transaction records? Sorry? Yung transaction records, try nyo rin kunin on your own. I don't have any opportunity. Actually, yung ombudsman, nung nag-file ako ng plunder case, they have the power and the authority to get these transactions from AMLAC. Kaya sigurado ako na meron na yung ombudsman nito. Sigurado ako na meron sila. Think the ombudsman is in due time should also. Hindi. They're not obliged to make these things public. In fact, it's I believe it's not they're not authorized to do so. Pero 6 months ay ilang months na yung nakalipas 7 months na yung nakalipas nung final ko ito. I believe hindi naman nila inupuan yung investigasyon na yon. So the first thing na gagawin dyan ng fact-finding team is magre-request sa AMLAC ng bank records based on this. So sigurado ako na meron siya. Meron ng ombudsman. So, hindi ba pwedeng legitimate naman yung force itong sa Paulo, Sara, Elito, and Well, they need to explain. Kasi 'di ba ang postura nila simple silang tao, may kulambo para ang alam nyo, maraming naloloko Kaya mahirap lunukin 'di ba?
asang-asa na ano raw siya, pinanganak daw siya ng mahirap. At kung ano-ano. So, ito na. It's time to unmask this guy. Ano masasabi niyo, sir, sa mga supporters ng mga pumunta sa kanila? Anuhin nila. Sabihin nila yung kanilang iniidolo na patunayan na mali ako. Parang mag-resign nga ako para mapahiya ako. Di ba? Mapahiya ako talagang wala na ako mukhang iharap kung mali ako rito. Di ba? So, ganun dapat. Okay, para makapag-ready na tayo. Ha? Hindi, wala ito. Ano lang ito? Ha? Ano to? Yung slander? Pwede nyo ba i-describe sa akin yung bawat paper? Okay. Ano yan? Pwede nyo ba i-describe sa amin yung kada papel? Kada pupula. Self-explanatory yan. Andiyan dyan yung mga pangalan, kung sino mga accounts, andiyan dyan yung mga totals. So, kayo nang bahala sa mga impormasyon. So, 2 billion pesos ang pera ni President Duterte na nakapangalan sa kanya sa iba't ibang accounts from 2005 to 2006 to 2015. Ganon kalaki ang perang nalikom niya dito pa lang sa mga bangkong ito na nakapangalan sa kanya mismo. Mahigit pa riyan ang pera niya at ari-arian niya na naipangalan niya sa ibang mga tao. So, iba pa to? Hindi. Tignan niyo yung dulo, yung kasi account na yan, ginawa niya joint. Rodrigo Duterte or Rodrigo Duterte and Sara Duterte. So, ibig sabihin, si Sara Duterte, hindi siya makakapag-withdraw ng pera, pero si Rodrigo Duterte pwede siyang mag-withdraw. Pero kung ano man mangyari sa kanya, pwedeng makuha ni Sara Duterte. So, kung ano man, health reasons. No, ando doon sa dulo yung mga totals. Ando doon sa sa last page. So 2 billion, sir, yung... Hindi. Kada ano kasi yan, kada set, may total siya sa last page, di ba? So yung kay President Duterte, 2 billion, sa mga anak, 2 billion, bukod pa yung amount na... Hindi. 2 billion pesos kay President Duterte pa lang, bukod pa doon sa ibang miyembro ng pamilya. Gumamit ba siya ng dummies, sir? Dummies? Madami? Diyan, nakapangalan sa kanya mismo. Sir, plunder ito, sir, di ba? So, pang-death penalty ito. Kung may papasa nila yan, baka ngayon magbago na isip nila. Okay, so maraming salamat.